Magandang araw po muli, mga kaibigan, mga kababayan, mga kamag-anak, mga minamahal. At narito muli ang inyong abang lingkod, isang maralita na tinawag ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At hindi lingid sa inyong mga nakikita sa ating kapanahunan at sa inyong kaalaman na sa kapaligiran natin ay ating napapansin ang mga naglalakihang mga bahay, sambahan, mga simbahan ng mga gusali na ipinapagawa ng iba't ibang mga relihiyon. At sa ating nakikita, ang mga simbahan na nagsilakihan, ang mga building, ang mga gusali, ay kaakibat din ito ang marami nilang mga miyembro sa loob ng simbahan. At makikita rin natin sa harapan ng kanilang mga gusali ng mga naglalakihang simbahan ang mga karatula na pangalan ng kanilang simbahan at ang pangalan ng kanilang simbahan ay kanilang pinapakilala na di umano ay ang kanilang simbahan ang tunay na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya minsan sa ating panampalataya ay nababahala tayo. Hindi tuloy natin malalaman dahil sa ating kalituhan kung alin ba talaga sa mga simbahan sa ating kapaligiran ang tunay na itinayo ni Hesukristo. Dahil bawat isa sa kanila ay ipinapahayag na sila lamang ang tunay na iglesia, kaya narapat lamang na pumasok kayo sa kanilang simbahan. Kaya malinig natin sa mga tao na napaloob sa mga simbahang iyan na kanilang ipinagmamayabang ang kanilang pinapalooban ng simbahan kung saan sila nagiging miyembro. Ngunit mga minamahal, ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay hindi sa pamamagitan ng pangalan ng isang simbahan, kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Hesukristo. Kaya nga po mahalaga na panahon na upang kayo ay magbabasa ng Biblia. Huwag kayong magiging bulag sa katotohanan. Huwag ninyong baliwalain ang salita ng Diyos. Huwag kayong basta na lamang magiging panatiko sa doktrina ng simbahan na inyong kinabibilangan. Kaya dito, mga minamahal, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr., tinawag ng Diyos noong 1993. At nagsimula
ang inyong abang lingkod na mangaral ng Ebanghelyo ng katotohanan at kaakibat ng pagtawag sa akin ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao ay ang spiritual gift of healing. Hindi lamang sa pangaral ng Ebanghelyo, kundi sangkap din naman itong inyong abang lingkod ng kapangyarihan mula sa Diyos, na isang palatandaan ng inyong abang lingkod ay tunay na tinawag ng Diyos sa huling mga araw upang ipangaral muli ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kung ang mga nauna sa akin ay inyong pinapaniwalaan na sila ang tunay na tinawag ng Diyos, kailangang suriin ninyo mula ngayon ang kanilang mga doktrina na ibinabahagi sa inyo. Dahil itong inyong abang lingkod ay hindi ko po dinadala ang pangalan ng aming simbahan upang ipakilala sa inyo na sa pamamagitan ng pangalan ng simbahan ay ito di umano ay palatandaan bilang tunay na itinayo ng Diyos. Ngunit hindi po gayon, mga minamahal. Dahil ang katotohanan ay ang pangalan lamang ni Jesucristo, hindi ang pangalan ng simbahan na isinulat at ipinapangaral ng mga tao upang makita ninyo ang kanilang mga karatula na nasa harapan ng mga gusali ng kanilang mga simbahan, na ito ang kanilang ipinapakilala na dapat ninyong paniwalaan dahil ang pangalan ng kanilang simbahan di umano ay nasusulat sa Biblia. Taliwas sa kanilang pangaral, ang inyong abang lingkod, pangalan lamang ni Jesucristo ang aking dinadala upang inyong lubusan na makilala ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ang banal na kasulatan lamang ang maging ating batayan, mga minamahal. Dito na paloob ang katotohanan. Tandaan natin, sinabi ni Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesucristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Ano ang buhay? Buhay natin sa mundong ito, ngunit ang buhay ni Jesucristo ay walang hanggan. Kaya napakahalaga na alamin natin ang katotohanan dahil si Jesucristo lamang ang katotohanan. Kaya nung si Jesucristo ay dumating sa daigdig na ito, siya ay nangaral at ipinapakilala niya ang katotohanan. Nasa pamamagitan lamang niya ang kaligtasan. Wala nang ibang pangalan na dapat nating ikaliligtas, kundi sa magitan lamang ni Jesucristo. Kaya, kanyang tinatawag ang mga tao na lumapit sa kanya sa pamamagitan ng kanyang iglesia na kanyang itinayo. Tandaan natin na si Jesucristo ay pumarito noong unang siglo. 30 AD ay nagsimula siyang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya ang sabi niya sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, sa harapan ng kanyang mga alagad, na una niyang tinawag upang kanyang magiging
kasangkapan sa pagtayo ng kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia na tinatayo ay sa magitan ng kanyang 12 apostoles na pinapangunahan ni Apostol San Pedro. Kaya basahin natin ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 na sinasabi, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Anong sinasabi ni Jesucristo? Ikaw ay Pedro. Sino itong Pedro? Ito ay si Apostol Simon na anak ni Barjona. Tinawag niya si Simon na Pedro. Anong ibig sabihin ng salitang Pedro? Ang salitang Pedro sa Griego ay Petros. At ang Petros nangangahulugan maliit na bato. At nang sinabi ni Jesucristo, ikaw ay Pedro, ibig sabihin, ikaw Simon Barjona, ikaw ay Pedro. Petros sa Griego, maliit na bato. At sa ibabaw ng batong ito, sino ang bato na tinutukoy dito? Si Jesucristo. Tumutukoy ito sa kanyang katawan. Kaya ang sabi ni Jesucristo, sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin, sa ibabaw ng kanyang katawan. Ano ibig sabihin ng bato? Katawan ni Jesucristo, buhay na bato. Dahil si Jesucristo at ang mga apostoles sa panahon na yan, 30 AD, mga buhay pa sila. Kaya si Pedro na maliit na bato, batong buhay. Maliit na batong buhay. At si Jesucristo na malaking bato, malaking batong buhay. Katawan ni Jesucristo. Kaya ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang iglesia na itinayo o itatayo ni Jesucristo noong kapanahonan 30 AD ay ang kanyang katawan. Ang katawan na isang malaking bato sa panulok. Petra, katawan ni Kristo, malaking bato. At sa ibabaw ng malaking bato ay ang maliliit na bato. Una si Pedro at ang kanyang mga alagad, Petros. Sila ang mga buhay na maliliit na bato. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay hindi pisikal na building na katulad ng building o templo ni Solomon noong unang siglo at mga pisikal na building, mga katedral, mga templo, mga kapilya sa ating kapanahunan na makikita natin sa ating kapaligiran na gawa ng mga tao. Kaya ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay sinasabi niya, aking iglesia. Ibig sabihin, katawan ni Jesucristo, malaking bato, pundasyon, malaking bato sa panulok, pundasyon ng isang gusali, ng mga gusaling ito ay sangkap ang katawan ni Jesucristo, malaking bato, at ang mga maliit na bato ng mga alagad ni Jesucristo, ang kanyang mga apostoles. Kaya mga minamahal, hindi physical na building ang iglesia na tinayo ni Jesucristo,
kundi mismo ang katawan ni Jesucristo ang kanyang sinasabi, aking iglesia. Kaya dito, mga minamahal, mahalaga na ating maalaman kung aling iglesia tayo napapaloob. Ito ba'y sa mga iglesia nating nakikita na kung saan nariyan kayo sa kasalukuyan? Panahon na upang inyong malaman ang katotohanan na si Jesucristo ang nagtayo. Sinabi niya, aking iglesia. Ibig sabihin, aking katawan. At sangkap ng kanyang katawan ang mga apostoles. So kung itong iglesia na tinayo ni Jesucristo ay kanya, kaya walang dapat na mag-angkin sa katawan ni Jesucristo na siyang iglesia. Nataliwas naman sa ginagawa ngayon ng maraming mga iglesia natin nakikita. Nagpapayabangan na silang tunay na iglesia. Ibig sabihin, ang katawan ni Jesucristo ay kanila. Dahil ang pangalan ng kanilang iglesia, di umano, ay nasusulat sa Biblia. Kaya inaangkin nila sa kanilang sarili ang katawan ni Jesucristo. Kanya-kanyang doktrina, sila ang katawan ni Jesucristo. Ngunit hindi sinasabi ni Jesucristo ang mga pangalan ng mga iglesia na nasa ating kapanahonan. Ang iglesia na itinayo ni Jesucristo ay naitayo sa Jerusalem, mga minamahal. Hindi original na itinayo sa Roma, na kung saan iyan ngayon ang Roman Catholic Church. At hindi rin naman sinabi ng pangalan ay Iglesia ni Cristo na siyang itinayo ni Manalo dito sa Pilipinas. Dahil ang Mateo 16:18 ang nakasulat, aking iglesia. Kaya walang dapat na mag-angkin. Gayon din naman, ang MCGI, dating daan, inaangkin din nila na dahil di umano ang nasulat sa Biblia ay ang kanilang pangalan, ang kanilang iglesia. Membro sila, Church of God. Ngunit sa Mateo 16:18 ay aking iglesia ang sinabi ni Jesucristo, hindi ang pangalan ng kanilang mga simbahan. Gayon din ang saksi ni Jehovah's Witnesses. Gayon din ang Seventh-day Adventist. Mga pangalan ng kanilang iglesia ang kanilang pinapakilala dahil di umano sila ang tunay na itinatag ni Jesucristo. Isa lamang ang katawan ni Jesucristo, mga minamahal. Kaya sinasabi niya sa Mateo 16:18, aking iglesia. Tandaan po natin, ang mga pangalan ng mga kasalukuyang mga iglesia na nagpakilala sa inyo kung nasaan kayo ngayon. Ang pangalan ng iglesia na kanilang pinapakilala na nasa kanila di umano, ang tunay na pangalan na nasulat sa Biblia, yan po ay walang katotohanan. Dahil ang Mateo 16:18, sinasabi ni Jesucristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sinabi, itatayo ko ang Roman Catholic Church. Hindi niya sinasabi na itatayo ko ang iglesia na pinapanguluhan ni Manalo, iglesia ni Cristo. Hindi rin niya naman yan sinasabi na itatayo ko ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng mga Sabalista, iglesia, kung anong mga iglesia, mga minamahal. Dapat maging totoo lamang po tayo. Kung anong nasulat sa Biblia, dapat unawain sa teksto at sa konteksto. Hindi kung saan-saan kumukuha ng malalayong mga teksto upang ipakilala
ang pangalan ng kanilang iglesia. Tandaan natin, si Jesucristo lamang ang totoo. Kaya ang kanyang pangalan lamang ang ating sambahin, ang ating paniwalaan, dahil sa magitan lamang ng kanyang pangalan ay wala ng kaligtasan. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, na ito ang sinasabi na kung ating babasahin ay ganito ang ating mababasa. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 12. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtatayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Maliwanag dito sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Ibig sabihin, maraming nagtayo ng mga bahay na hindi kay Kristo. Mga minamahal, itong bahay na hindi kay Kristo ay itinakwil nila ang pangalan ni Jesucristo. Ang kanilang ipinapakilala ay ang pangalan ng itinayo nilang bahay. Ano itong bahay? Mga bahay simbahan na kung saan kanilang ikinabit ang mga pangalan ng kanilang simbahan, na di umano, iyan ang tunay na pangalan ng simbahan na itinatag ng Diyos. Ngunit, kanilang hindi naunawaan ang sinabi ni Jesucristo ng kanyang itatayo ay aking iglesia. Kaya, ang itatayo ni Jesucristo ay kanyang bahay. Nang bahay na ito ay kanyang katawan, mga minamahal. So, it is a spiritual house. It is not a physical building. It is not a physical temple. It is not a physical church cathedral. It is not a physical church chapel, na kung saan nakakabit ang mga karatula ng pangalan ng simbahan. Kaya anong klaseng simbahan kung ganoon? Anong klaseng iglesia ang itinayo ni Jesucristo? Dahil sinasabi niya, aking iglesia, ito mga minamahal ay isang spiritual house. Ito ay hindi physical na building, kundi ito ay isang spiritual house. Kaya sa Kolosa Kapitulo 1, versikulo 18, dahil ang itinayo ni Jesucristo na kanyang iglesia, aking iglesia, sa mga katuwid, ito ay kanyang katawan. Na ang katawang ito na siyang kanyang iglesia ay buhay na katawan, buhay na iglesia. Ibig sabihin, noong 30 AD, katawan ni Jesucristo, buhay na Jesucristo. At ang kanyang mga apostol na pinanguluhan ni Apostol San Pedro ay buhay ng mga apostoles. Kaya itinayo ni Jesucristo ang isang buhay na iglesia na siyang kanyang katawan. Kaya sa iglesia na kanyang itinayo, si Jesucristo ang malaking bato sa panulok,
At ang mga maliit na bato ay ang kanyang mga apostoles. At karagdagan pa niyan, ating mabasa sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Jesucristo. Kaya ang itinayong iglesia ay katawan ni Kristo. Ngunit dahil ang katawan ay maraming mga sangkap, ang katawan ni Kristo ay may mga sangkap din na katawan ng kanyang mga alagad. Ano-ano ito? Sinasabi ni Jesucristo sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27 hanggang 30. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat bagay mga guro? Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala? May mga kaloob na pagpapagaling, baga ang lahat? Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Lahat baga ay makapagpapaliwanag? Kaya hindi lamang daw lahat ay mga apostol. Hindi lamang lahat mga propeta ang kasama o bahagi ng katawan ni Jesucristo, kung hindi may karagdagan pa na susulat sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11, na sinasabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na magiging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. So, sa isang katawan ni Jesucristo na kanyang itinayo, na kanyang iglesia, sinasabi, aking iglesia, ito po ay buhay na iglesia. Ito ay isang spiritual house, hindi mga building ng mga pisikal na ating nakikita, kundi ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, siya ang malaking bato sa panulok, siya ang pundasyon at ang kanyang bahagi ng kanyang katawan upang magiging iisang katawan ni Jesucristo na siyang iglesia, ay ang mga sangkap nito ay mga tao, katawan ng mga tao na sa ibabaw ng katawan ni Jesucristo na siyang bato, malaking bato sa panulok, isang pundasyon, ay ang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga guro, mga binigyan ng mga himala, makapagsalita ng iba't ibang wika, magpapagaling ng mga may sakit, makaunawa tungkol sa salita ng Diyos. At sino ang mga ito? Ito ang buong iglesia na siyang katawan ni Jesucristo, na siyang bahay ng Diyos. It is a spiritual house. Kaya sinasabi ni Jesucristo sa magitan ni Apostol San Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22, na sinasabi, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama.
Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at mga propeta. Ano pa? Kinasaligan ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, guro. Mga nagbigay ng himala, nagpapagaling, nagsalita ng iba't ibang wika, at mga pagtulong. So, mga kalipunan ito ng mga tao, mga minamahal. Hindi ito physical na building. Kaya sabi ni Apostol San Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 22, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya'y ang bagong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang magiging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang magiging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya mga minamahal, ang Iglesiang itinayo ni Jesucristo ay buhay na mga katawan ng tao, dahil ang sinabi niya, kayo, you are the body of Christ. Kaya ang katawan ni Jesucristo na siyang kanyang iglesia ay kalipunan ng mga tao na sumasampalataya sa kanya. Si Jesucristo ang bato sa panulok, siya ang pangulo ng iglesia na kanyang katawan. It is therefore a spiritual house, not the physical building we can see today in our environment around us. Makita natin sa kapaligiran, nagsilakihang mga gusali ng mga iglesia, mga katedral, mga templo, mga kapilya, at nakalagay ang pangalan sa karatulan ng kanilang mga simbahan at ipinapakilala na sa pangalan ng kanilang simbahan, di umano nasusulat sa Biblia, sa kanila lamang ang kaligtasan at kailangan pumasok kayo sa looban ng kanilang temple building dahil diyan napaloob ang tunay na pangalan ng iglesia na itinayo ni Jesucristo na siyang kabuluanan. Dahil ang itinayo ni Jesucristo ay iglesia, Mateo 16:18, aking iglesia. Walang ibang nagmamayari. Walang pangalan na nakalagay doon, kundi ang nakalagay lamang aking iglesia. Ibig sabihin, aking katawan. Katawan ni Jesucristo at katawan ng mga manampalataya. Unang-una, mga apostol. Pangalawa, propeta. Sunod, ebanghelista. Sunod, pastor. Sunod, guro. Sunod, mga taong sumasampalataya sa Kanya na ipinagkalooban ng mga himala, ng mga pagpapagaling ng mga may sakit, pagsalita ng iba't ibang mga wika, at ang mga tunay na mga banal na kung saan nanirahan ang Espiritu ni Kristo. At ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Bakit mga minamahal? Dahil sa ngayon, ang ating katawan ay siyang banal na templo ng Diyos at kaya ang ating katawan bahagi ng iglesia na itinayo ni Jesucristo patungo sa kabanalan ang ating buhay sa kasalukuyan. Kaya huwag na tayong mababahala pa, mga minamahal. Kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. Huwag sa doktrina ng mga tao na kung saan ang kanilang mga doktrina ay kasama ang pananakot na sa labas di umano ng kanilang iglesia ay walang kaligtasan. Tandaan po natin, hindi sa pangalan ng iglesia ng mga itinatayo ng mga tao ang kaligtasan, kung hindi sa pangalan lamang ni Jesucristo ang tunay na kaligtasan, dahil ang kanyang itinayo sa Mateo 16:18, sinabi niya, aking iglesia. Ibig sabihin, wala nang ibang iglesia pa, kundi si Jesucristo lamang
na siyang kanyang pangalan at ang kaligtasan ay para sa lahat na kung sino mang lumapit, sumampalataya at tanggapin na si Jesucristo ang Panginoon na tagapagligtas. Mga minamahal, nasa pangalan ni Jesucristo ang kaligtasan at wala nang iba. Amen and amen. God bless us all.